Magandang gabi po sa inyong lahat po. Never po namin in-imagine na may ganito pong gathering for Andre kasi we have always been praying and we have always been hoping the kind of celebration that we are going to gather with will be a celebration of miracle, a celebration of triumph, and a celebration of victory against his battle with leukemia. But I think the Lord has other plans. Marami pong plano na sa ngayon hindi natin lubusang maintindihan pa. Pero binigay namin po ang aming tiwala po sa ating Panginoon kung ano man po ang kanyang plano po para sa amin pong nag-iisang si Andre. Siguro as early as now, I would like to sincerely thank you all, no? Even to the other visitors and loved ones who are not present tonight, but might be able to hear us or to be able to hear this message, no, in the coming days. Maraming salamat po dahil pinaramdam po ninyo na marami pong nagmamahal sa kanya. Unang-una po siyempre sa aking butihing asawa. Kung meron na po akong inaalala sa nangyaring ito, siya po. Kasi she has always been with Andre since day one. Even from the time she conceived Andre and up to the last time na she was able to be with Andre. Kaya iniisip ko talaga si Mimi po, parang kung meron pong nahihirapan sa amin po, mas naalala ko po talaga si Mimi. Pero nung last Sunday, saan ba ngayon? Last Sunday, recent Sunday, no? When I broke down in tears after I took a bath na nasa hospital room po, hindi ko na po mapigilan yung buhos po ng iyak ko kasi nandun yung fear kung ano man po ang magiging experience ni Andre sa mga susunod pong oras, sa susunod pong araw. And then it was just very comforting to hear coming from my wife when she told me na siguro love, ito lang yung period na binigay sa atin ni Lord. Ito lang yung time na binigay niya sa atin. Pinahiram niya because at the end of the day, He has to go home to our Lord. Siyempre masakit pong isipin na hindi ko na makapiling ang anak ko, hindi ko na mahalikan ng anak ko. Pero siyempre lahat naman ng ito ay hirap lang. We have to be accepting, we have to be hopeful. Sa mga natitirang oras, natitirang araw, we'll be able to spend it wisely with our son Andre. Siyempre pag nakikita ko ni Andre na ganito, sabihin lang naman ang grabe siya, umiiyak. Meron first time ko po kasi mawala ng mahal sa buhay. At anak ko pa. Ang alam ko, pelikula ng mangyayari yung ganito. Marami na kaming lupa na pinalagpas. Marami na kaming mga frustrations, mga anxieties. Pero pala pag talagang last call na ng oras ng anak mo,
pa rin pala. Siguro, just like, alam ko nakikita niyo si Andre na visible ko sa Facebook account ko bilang isang makulit na bata, nagsasayaw, nagti-TikTok. Ganun talaga siya sa tunay na buhay ko. Pero aside doon, siya po yung batang napaka-sweet ko. May sarili kaming code sa bahay. Kasi namin kong nose to nose lang. Nung bata siya, madali siyang nose to nose, pero nung lumalaki na, he has his own skill na alam mong mamimiss mo talaga. Pag sinabi kong nose to nose, bigla niya nanakawin yung halik yung ilong ko. Sobrang asig. Sige lang anak, okay lang. Gano'n pa ka-asig niya. Meron din kaming buy one take one. Pag nagagalit siya, naiinis siya kasi nga hindi ko siya ayaw niyang patawanin ko siya. For example, masakit yung chat niya, masakit yung ulo, pero hindi ko maiwasan na pag-anin, patawanin. Sabi niya, Daddy, stop, don't make me laugh. Pag patatawanin mo ako, wala kang buy one take one. Yung buy one take one po namin ay pag-amoy ng kilikili po niya. At kahit po lumalaki na po siya, he's always been open to those kind of bondings. Kung naalala niyo po yung commercial na one lip, two lip, saan makakarating yung bente niyo? One lip, two lip. Pag one lip, two lip po, one lip, then two lip po. Yun po yung aming karakas po sa buhay. Maliban po doon, if he would also request on something else, for example, get the remote, get the water, would always ask him, oh, what's the password, anak? And he would say, please, and I love you. And we will always remember those times with Andre po. Nung na-diagnose po si Andre with leukemia, just to share with everyone, and I know we've been very open with our story. Never naman po kami ni Mimi po dumating sa point na we question the Lord. When in fact po, during that time that Andre was admitted sa doctors, dito po yung aming po mga magigiting na taga-laboratory. So always been very, very helpful po. Si Label and the team po, maraming salamat po. Nung time na yun na first night namin sa UCDH back in 2020, June 1, tama yung memory ko. Naghahanap na ako ng platelet, naghahanap na ako ng packed RBC. Sad to say, wala pa tayong blood bank dito sa atin po. No? That's why I have to try all the way to Santa Cruz, minsan sa Batangas City, minsan sa Lipa, kung saan man po meron pong available. And then during those times, I was contemplating, sabi ko sa sarili ko, ano kayang experience to? Ano kayang dala na learnings? I've always been like that, no? Kung may mahirap man na experience sa buhay, dahil kong iniisip, ano kayang pwede kong matutugan dito? Ano kayang gustong i-realize sa akin ni God? Sabi ko, parang wala akong chance na mag-question sa kanya kung bakit kami, ano bang nagawa namin, bakit si Andre. Hindi po sumagi yun. Promise ko, hindi po sumagi sa amin yun. But instead, I was always been very, very grateful po. Sobrang grateful po kami kay Lord. Kasi for one, habang nakapila ako sa Santa Cruz, Laguna po, waiting for my turn to get the platelet, sabi ko sa sarili ko, grabe Lord, sobrang blessed pala talaga namin. Kasi for one, meron kami pong kahit pa paano may sasakyan po, no, na makakatawid from one town to another. Another po is, kahit pa paano may pambayad po kami doon sa platelet po. Then naisip ko,
Paano yung mga tatay na gusto i-extend yung buhay ng anak nila that they don't have anything else? May karapatan ba ako mag-question kay Lord? When in fact, we are so blessed. Kung naghihirap pa ng anak ko at that very moment, I'm sure hindi lang po siya naghihirap. Baka mas may iba pa pong mas naghihirap. Nahin po lagi. Sobrang akong grateful po. Up until the time na siyempre nabuworry na po kami because supplies were depleting already. It was pandemic period. Daughters are very scarce. Ang hirap po maghanap ng mga, ika po pala, ilang oras po ba ang nakaalat sa akin? Hanggang bukas po, sige po. Sorry po, I'm used to hosting events. And even a whole day training, kaya ko po, no? Joke lang po, joke lang. Baka naman, bahala po ng luha sa labas. But, kidding aside po, this experience has truly taught us to be accepting po, to be humble in every way that we can. Receiving help from the different people po, of course from our families, from our relatives po, from the friends and the friends of friends. That's really very humbling, a very humbling experience. Para bang, di ba sabi nga nila, the Lord gives the hardest battles to its strongest soldiers. Sabi ko siguro hindi pa ako ganun ka-strong. Kasi ganito pa yung battle na hinaharap namin. But I am not complaining po. But sometimes when I get so tired, I just look at my son. Kung ako tired, ano pa si Andre? Ano pa yung pain na dinadanas ko niya every now and then? I would always go back, thank you Lord, amen. Thank you Lord. Five years has always been a very challenging ride. Sabi ko, hindi pala madali magkaroon ng cancer patient ko no, sa bahay and even sa family ko. Lalo na pandemic, medyo very, very challenging. Minsan hindi mo alam kung bit ba na ba yung kinakatakutan nating COVID, ano ba, tayo ba, career na ba tayo or what, but we have to go out. We always have to jump from one hospital to another. And then coming 2021, it was also the turn of Mimi to undergo such test kasi mga bandang December, she was already complaining na may masakit po sa kanyang breast side po. No? Then I told her, kung magpa-check up ka, huwag mong pabayaan. No? Then ang response lang ni Mimi was, unahin ko muna si Andre. And then pagdating po ng January, Feb, nagpa-check up po kami kasi kailangan, baka kung ano na po yun. And pagdating po ng March, after her birthday po, nalaman po namin na, actually, it was only Mimi no, who faced the doctor and learned about her diagnosis. And she was diagnosed with breast CA, stage 3A. So hindi namin alam ni Andre, we were in the car, kami ni Andre nasa sasakyan. I was having a virtual meeting with client kasi I was still working in Manila at that time. And then pagbalik ni Mimi sa sasakyan, habang ka-meeting ko yung kliyente, nasa parking lang po kami nag-aantay. Sabi ko, lumingon ako sa kanyang sagot. Sabi ko, love, anong balita? And then she said, mamaya na, hiningin ng sagot ko, socks. May padili pa. So mukhang kakabahan na naman ata ako nito. And then when the meeting ended, tinanong ko si Mimi ulit. Sabi ko, love, kumusta ang sabi ni Doc sa'yo after ng biopsy? And sabi niya, ready ka na ba? Tapos sinabi niya, may cancer ako. Stage 3A. Kasi iyakan kami ng iyakan. Kasi parang hindi pa tapos yung isa, meron na namang isa. Sabi ko, grabe naman si Lord, hindi pa tapos yung isa. May kasunod pa. Hindi ko tuloy alam kung family ba natin ay cancer.
And then, sige, iyak pa rin kami ng iyak. And then, you know what our Andre did to us? Pinagbayan lang kami. And then he said, it's okay. It's okay. Hindi ko lang maintindihan yung gravity, pero yung word niya na, it's okay, it's okay. It was as if like the Lord was the one guiding him to tell us na, don't be afraid. Nandito lang kami. And then throughout, niyakap lang namin si Andre. Sabi ko, kaya natin to, anak, kaya natin to. Then he was always so behaved. May mga times na nakikimo si Mami, tapos hindi nakikimo si Andre. After nagkimo ni Mami, syempre hindi namin alam kung ano ang magiging reaction po niya right after. The first chemo was really bad. She kept on vomiting, suka na suka, sige lang, suka. And then si Andre, alam mo yun, hindi siya nagiging pasaway, siya pa yung tumatapik na likod ng Mami niya. Na parang he was telling us na, malakas na ako, Mami, I'm the one taking care of you na din. So, up until nag-surgery, Andre was so sad kasi hindi niya pwedeng puntahan ng Mami niya, siya lang. And then, nalampasan namin ni Mimi, but still si Andre ongoing pa din. And then, fast forward to yung last chemo day ni Andre, last year, 2024 po, no? Hanggang sa matapos po ang kanya pong treatment protocol, 5 years in the making po. So, his last chemo was October of 2024. He had a chance, no, to ring the bell doon sa outpatient department kung saan siya nagkikimo to signify na natapos na po ang aking journey, no, aking chemotherapy. And of course, we were very happy kasi Lord, ito na ba yun? Parang meron na tayo, monitoring na tayo. And then Mimi was also thinking, paano kaya magiging next plan ko nito now na hindi na kami magkikimo, ganyan. Pero again, iba po ang plan pa rin ni Lord. Come December, after po mag-monitor si Andre ng kanyang bone marrow and ang kanyang pong lumbar dito sa CSF po niya, no, sa cerebrospinal fluid po. It turned out na positive. Bumalik ulit. No? Bumalik ulit. So when Mimi called me, then she was crying, I already know po ano yung kasunod niyang sasabihin. Sabi niya, love, nag-relapse si Andre. Then we were in the room, pinigisan ko si Andre kasi paluwas kami. May hosting ako doon, and then mag-meet lang kami ni Mimi. Siya magbabantay ni Andre, mapupunta akong event. And then I was already holding up my tears. Naniyakap ko si Andre. Sabi ko, anak, sabi niya, why are you crying, Daddy? Sabi ko, anak, the bad cells are back. And sabi lang ni Andre, it's okay, Daddy. It's okay. Kaya natin. And syempre, immediately start ulit ang chemo, ganyan. If you were able to see yung isang post ko no, na video na hindi ko na kaya umiyak na ako. And then Andre was just, stop crying, Daddy. Don't cry na. I'm strong na. Kayang-kaya na, Daddy. Kayang-kaya na. Alam mo yun, one time din, just to share this, nung pandemic period, hindi kami makakain sa labas. So kahit nasa biyahe kami from Candelaria to Parañaque to Quezon City para sa hospital. Yung pinaka eat out namin, kinakain namin sa labas. Kapag nasa parking kami ng gas station, bibili si Mimi ng food, doon lang kami. Sobrang saya na namin noon, sobrang saya na. Kasi feeling namin kumain na rin kami sa labas. And then one time, when Mimi was out, then I recorded po our conversation with Andre. Sabi ko, anak, how do you feel during the treatment? Anong naramdaman mo pag mayroong pumapasok ng gamot? Sabi niya, Daddy, syempre mahapdi. Sabi niya ganun, is it ouchy? Sabi niya, yes, Daddy.
What are you thinking? Sabi niya, it's okay. Kakayanin. But he never complained. Nung time na yun, hindi siya nagsasabi na ayoko na ng chemo, ayoko na ng treatment. Kasi sobrang sakit. And we really felt na kahit ano yung sobrang hinang-hina na si Andre, nagpa-fight pa rin talaga siya. Sobrang amis na amis ang marami sa inyo. Pero pag kami nakikita namin kung ano yung tunay na lakas ni Andre, para mas triple pa, mas grabe, 100 times pa yung pagka-amaze namin sa kanya. So sabi ko, ayaw mo na ba ng treatment? Hindi naman din daw. Okay pa naman din daw sa kanya to proceed with the treatment. Andre has won so many battles po. Kahit 11 years old lang siya, no? From the time nung na-diagnose po siya. Ang dami na po niyang napagtagumpayan na giyera. We considered it every phase ng kanyang chemo. 5 phases yun. Sige, tagumpay, ganyan, ano. Pero when the time came, early last year, nung nagka-anal fissure po, nung nagkasugat siya sa puwet, para pa medyo nasagad si Andre sa pain level po niya, no? Na every time na magpupup si Andre, nasa banyo, sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, Daddy, sobrang ouchie. Pawis na pawis yung bata. Kitang-kita mo na yung buto niya sa likod para nangangayayat na. Pero sige pa rin, tinitiis pa rin ang kalapok niya. Sobrang ouchie. Hanggang hindi ko na pinaya na following day on my way here dito sa clinic. Nag-breakdown talaga ako sa startol habang nagmamaneho. Sabi ko, Lord, kung meron man tayong pwede gawin, pwede mong tanggalin na lang yung pain. Tanggap naman namin na may cancer si Anne, pero yung pain lang. Kasi kung pwede lang saluhin talaga yung pain, gagawin mo. Hindi lang siya pasakit sa tenga, sobrang sakit siya dito. Ano kayang pwede kong gawin para mapagaan man lang yung pain niya? Sabi ko kay Mimi noon, pagdating ko ng clinic, sabi ko, Love, grabe, nagka-vertigo ako while driving. Sabi ni Mimi, ano nangyari sa'yo? Tapos sabi ko nga, nag-breakdown nga ako. Iyak ako ng iyak habang nagmamaneho. Sabi nga ni Mimi, alam ko, sobrang stressful sa atin itong panahon na to, no? Yung iyak niya, yung sinasabi niya sa amin. And he even reached to the point, no, that time, siguro sa sobrang sakit na talaga, na parang sinasabi niya na nasa hospital sila na ni Kineto na lang sa ganun na lang nakataas yung kamay ni Andre habang nakahiga siya. Tapos sabi ni Mimi, anong ginagawa mo, anak? Sabi niya, Lord, gusto ko na maging angel. Kasi sobrang in pain na talaga siya. Lahat ginawa namin. Sabi, sige anak, tingnan natin, let's talk to your doctor, anong pwede natin gawin, so on and so forth, up until yun pa, isa pa yung pag-cancer patient po kayo, ang dali kong pumutok ng mga ugat. Pagkasapsap, okay, hindi pa natatapos yung medication, pag na, putok na pala yung ugat, so magsasaksak ulit. So sabi niya, saksak na naman, tusok na naman, sabi niya. One time, sobrang struggle talaga, hindi na nagpatusok si Ate for the whole day. Sabi ni Mimi, sige anak, pahinga na lang tayo, bukas na lang uli. Tapos bukas, bubalahin na naman ni Mimi, anak, ganito ganyan. Tapos papayag na naman siya, papatusok na naman. Maya-maya, okay. After kinabukasan, magaan na naman, sutusok na naman. And one time, sabi pa nga sa akin, sabi ko, anak, is it okay for another
insert. Sabi na, Daddy, it's been 5 years, Daddy. It's been 5 years. Why not like Mommy? After chemo, no relapse. I don't like relapse, Daddy. Sabi ko, ano mo sasagutin to si Andre? Lagi ko na lang sasabihin kay Andre, anak, this is not to compare naman with other kids, but this is be grateful. Grateful lang tayo, anak, kasi kahit pa paano meron tayong pabayad sa ospital. Kung gusto ko ang magmasyal, hirap ka maglakad, meron tayong wheelchair. Kahit pa paano, when we go to one place to another, comfortable ka sa sakyan. Pero syempre, hindi mo naman mabubura yung pain ng bata at yung frustration na bakit hindi ako tulad ng ibang kids? Kaya sabi ko sa parents ko, grabe sobrang hirap nitong face namin ngayon dahil ang talino na ni Andre, ang dami na ng tanong sa buhay ng hirap-hirap sagutin, ang hindi mo hirap i-explain. But then again, at the end of the day, susunod pa rin si Andre because he had dreams. He always wanted to be a pilot, a chef, minsan pa nga po, doktor. Sabi ko, anak, pwede burahin natin yung call ng doktor na lang tayo. Hindi daw, kasi gusto din na nasa bus. Nagbubutas ng ticket. Grabe, para talagang roller coaster yung buhay namin, no? Being with a cancer patient. But syempre, meron pa rin siyang mga, alam mo yung mga light moments pa rin na pinaparamdam niya sa amin. He has always been like that. He has always been. Alam ng mga pinsan, no? Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan niya, he would always make time for us to smile. He had always time for us to inspire. Sinasabi niyo man na parang galing naman ng mag-asawa na to, ang lakas-takas, pero sa tunay ko, hindi po, Diyos ko, kung alam niyo kung gaano kami kahina din ni Mimi. But it's just that, sobrang grateful lang din talaga kami kay Lord, no? With all the strength that He blessed us, and all the people who's been with us since day one up until now. Kaya sobrang salamat talaga. Marami pang sharing sa sana, no? But no, limited time na. Yung langit na pag nagsabi, tumigil na ako, lakas na ng ulan. No? Pero, to Andre, nung time po na, actually, I think na-share naman ata to sa iba, no? Na Sunday, last Sunday po, nag-discuss sa Mimi kasi we were encouraging Andre na magpa-intubate, no? Lagyan ng tubo. Primarily because he had a hard time breathing already. Sobrang lalim na nung paghinga po niya. At the same time, nagkaka-headache na din po. And doctors are telling us na baka it was because of lack of oxygen. Kaya mas i-encourage namin siya magpa-intubate. Explain si Mimi, anak, this is how intubation goes. This is like a kid with tube already. Uncomfy, pero this will help you breathe easier. Hopefully, mawala yung headache mo. Namin explain ni Mimi. Tapos sabi ni Mimi, you have any questions in mind, anak? What are your thoughts? And mga sabi lang ni Andre, Mami, ang dami-dami mong sinabi, gusto ko lang naman umuwi. Staying more than a month in the hospital, para bang nag-PM na siya sa akin, Daddy, I wanna go home. Miss ko na po ang lutong bahay. And then pagdating po ng gabi na yun, ng Sunday, bigla niya pong ni-request sa mami po niya, Mami, where's my phone? Kasi as much as possible, hindi namin siya pinagkukwento. Kasi nga pag nagkukwento siya, ang tindi ng ubo niya, sinisipa, lalo sipa yung ubo niya. Minsan nakikiusap na rin po siya sa ubo niya. Sabi niya, please, stop na. Kasi parang gusto na din niya matulog, gusto niya magpahinga. And then this one po, nung hiningin yung phone niya, binigay ng mami, nag-type si Andre sa notes. Nilagyan niya ng title, sabi niya, goodbye just in case.
Tapos binibidyo ni Mami habang nagtatype si Andre. Tapos copy-paste niya, sinend niya doon sa messenger group namin tatlo. Sabi niya, Mami and Daddy, thank you for loving me and taking care of me after 10 years. Thank you for working hard. And I think this is gonna be a better life. For once again, I love you so much. Hindi naman hiniling na pagbigay siya ng message, pero it was his own way na mag-type at isend sa amin. Maybe siguro mag-isip niya, baka wala ng chance. Magsabi, baka wala ng chance, thank you. At sinabi namin, I love you anak, kaya natin to. 5 lang tayo na po tayo mawala ng pag-asa. The following day, Monday, Mimi nakapila sa DSWD, ako naman yung bantay. Pinukonvince ko pa rin si Andre, would you like to go for intubation? Baka yung headache natin, mawala, mabawasan. Hindi yung hinga niya, kahit ang lakas na ng hangin, ng oxygen, hindi pa rin talaga na-absorb, no? Ayaw pa rin niya, siguro dali no intubation. And then pagdating ni Mami, kinausap niya ulit, mga bandang 2:52 p.m. ng Monday. This was, I think he was contemplating already, no? He was thinking kung magpapa-intubate na ba ako or hindi pa. Then sabi lang niya na, nag-text siya sa amin, gusto kong pumunta kay Lord. Then after a while, sabi niya, salamat po sa magagandang staycation. Ba naman he is so sure kung saan siya pupunta, sobrang alam niya. Mahirap basahin po, pero yun po ang kanyang sinasabi. Siyempre, bawal umiyak sa harap niya. Yung medyo pang-artista yung mga iyak namin sometimes. Hindi pong kami lang nakarinig ni Mimi para hindi siya mastorbo. And then, nung time na nag-decide po siya na yes, okay na po ako for intubation, bago siya patulugin, nag-text ulit siya sa akin na po. So ako na po, binigyan na po niya ako ng assignment. Ang sabi lang po niya, Daddy, pag nawala ako, gawan mo ng pareha. Sabi ko, of course, promise ko yan, pero pagaling mo na tayo. I love you so much, Pogi. At di nung nalagyan na siya ng pampatulog. Alam niyang pag pumasok na yung white meds na yun, alam na, bagsak na siya, no? Si David na. Sabi niya, Daddy, wait. Sabi niya, tapos pinapahawakan niya dito niya. Sabi ko, yes, anak, do you have anything to tell? Do you have any story to share? Sabi niya, Daddy, yung parin, ha? Yung parin. I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you. Sabi sa nakatulog. And those were the last words we were able to hear from him. Hindi ko sa nasusunod na araw si David na. Kung pwede lang ulitin yung moment na yun na isa pa niya. Kasi parang kulang. Nung si David na may tubo na nakalagay, pag nagigising-gising siya, titignan niya ako, iiling siya, kasi siguro sobrang sakit. Sabi ko, anak, I'm sorry. But this will help you. I love you. Kaya mo to, relax lang. Gusto tulog na naman siya. Kaya nung susunod na araw, sabi ko talaga, nung nag-breakdown na naman ako sa sasakyan, sabi ko sa dasal ko kay Lord, sabi ko, Lord, if you want Andre to still live longer with us, please send your miracle. Yung miracle ng gumanda yung kanyang lungs para magiging okay na uli siya. Pero pag hindi na, Lord, tanggalin niyo na po yung sakit kasi hindi ko kaya na nasasaktan yung anak ko sa last hours, last days ng buhay niya. Parang yun yung pakiusap ko kay Lord. Kaya nung after na nung gabi yun, nung Thursday, biglang tumawag yung ICU sa amin.
sa emergency nga daw. Para, ito na ba yun? Ito na ba yun? Gusto-gusto na naman kami Mimi. Sabi, ready na natin, ganyan. Kasi bawat bisita namin kay Andre, hindi kami nag-usap ni Mimi anong linya namin, anong script namin sa loob. Kasi hati-hati man kami ni Mimi sa 1 hour so 30 minutes kami. Yung pala parehas kami ng sinasabi ni Mimi na, ano to? Kung kaya pang lumaban, by all means, anong laban tayo. Pero pag pagod ka na, anak, it's okay. It's okay. Nandiyan na si Lord na at kinukuha ka na. It's okay na sumama ka. Sabi ni Mimi, pag nandiyan na si Lola, pag nandiyan na si Lola Guni, sasalubong sa'yo, sumama ka na. Kasi siya yung magtutur sa'yo sa heaven. Sabi ko sa sarili ko, pag parent ka na pala, pag magulang ka na pala, ang dami mong sakripisyo pwede mong ibigay sa anak mo lahat. Pwede mong ibigay lahat. Kaya mong isakripisyo para sa anak mo. Kahit pala ang katumbas nun ay kahit hindi mo na siya makita ng matagal. Kasi gusto rin mo na lang siya peacefully resting rather than continuously in pain. Sinuko na po talaga namin. Sabi, Lord, ikaw na pong bahala. Hindi na po namin alam ano ang dasal namin, Lord. Lagi namin sinasabi, anak, Lolo is visiting, Tita Ninang is visiting you, Lola from Bohol is coming over, papasyal sa sayo. Yung talaga namang sinunod pa rin niya, hinantay pa rin niya, hinantay. He was still holding on up until nung Friday. Sabi ko kay Mama, pag-akit niyo po, parang kayo na po yung inaantay ni Andre. True enough po, after po niya marinig yung lola po niya, pagdating ng 10-24, nag-flatline na po. I really thought, ready na ako sa ganong eksena. Sabi ko nga, sinuko na namin si Lord pinabayan na namin, pero hindi pa rin pala ganun kadali. Pag nasa reality na pala. Kaya po, sa bawat isa sa inyo po, no, na sumama sa amin, siguro ang payo ko lang, there will always be days, may mga araw po tayo na para bang hindi na kamahal-mahal, no, yung ating pong kapamilya, kasama natin sa buhay, naiinis tayo, but by all means po, panatilihin natin po yung pagmamahal sa bawat puso po natin. Kasi we will never know, hindi po namin in-expect na ito na yung last battle ni Andre. Ang kulit-kulit na po niya, days prior po, ang lakas po. Sabi ko na nakakalungkot lang kasi napaka-sharp pa din po noon ng mind ni Andre. Para bang, totoo ba ito? Darating ba tayo doon? Ang talas pa ng isip ni Andre pag tinatanong namin, pag kinikwento, pag nagpapakis, sobrang willing na willing po siya. Kaya po siguro, piliin po natin pong maging mabuti at mapagmahal po sa bawat isa sa atin po. Kung sometimes, sobrang piling natin, sobrang down natin, dasal po, at tingnan natin yung buhay ng ibang tao kung gaano kahirap. Para mas ma-realize natin na ma-value natin yung oras natin habang kasama sila. Andre's journey has been very, very colorful po. Ang dami po niyang ambag sa amin. Ang dami po niyang turo na binigay sa amin po. Pag mag-birthday po si Andre, lagi po niya yung willingness po niya to share to others po. Actually, may plano na nga po siya kung sabi niya kay Mami pala niya. Mami, pag naabutan pa tayo sa birthday ko at nandito pa tayo sa ospital,
bigyan natin po ng something yung ating kapitbahay kasi iyak po ng iyak. So may bata kasi ng pasyente, parang iyak na lang ng iyak, iyak na lang po ng iyak. Then, lagi na lang siyang laging iniisip niya, hindi yung sarili niya, kundi yung iba. Kahit sa amin din naman, pag naglambing si Andre, ako, wala, tanggal lahat ng angas mo sa buhay. Okay, sabi ko nga anak may request ka parang gano'n, no? To Andre, sabi ko sa kanya, anak, pag nakita mo ako sa kabilang buhay, huwag mong kalimutan yung mga mukha namin ng mami mo. If ever man hindi ka namin makilala, pag nasa malayo ka, tumakbo sa amin, willing pa rin kitang karagahin na kahit gaano ka nakabigat. Huwag mo kaming kalimutan. Dalaw ka sa amin kung kailan mong gusto. I-prank mo kami, okay lang anak. Ikis mo yung ilong namin kahit sobrang asim ng breath mo, okay lang. Walang problema anak. Kaya pagpakal ka pa sa akin kahit ilang floor pa yan, okay lang anak. And parang feeling ko, ito yung pinaka-dream mo Nung ang daming tao po, starting Saturday po, no, na bumibisita dito, parang doon ko na-realize na grabe pala ang influence ng Andre namin, Grabe pala yung binigay niya na inspiration sa ibang tao, It's too early to say probably, pero siguro yun yung pinaka-mission niya sa short years of his life dito sa mundo natin, to inspire others. I was talking to Dr. Cornejo, I think last night yun, tinamusta niya ako, and then daming bisita, Sabi naman ng Opo Doc, hindi ko nga po in-expect na gano'n kadami. And then I received a message po ng isang flight steward sa Philippine Airlines. Nagsusorry siya kasi hindi siya makapunta dito. Nung nasa trabaho pa kami, hindi kami gano'n ka-close kasi mas senior ako sa kanya, pero yung impact na binigay ni Andre pala sa kanya, sobrang laki. And he told me na, Doc, I am so sorry, I wouldn't be able to go visit Andre sa Wade. Na-upgrade ako ng flight. Ang balik ko ay sa 31 na, so hindi na siya makakaabot. And sabi niya, Doc, please know that Andre is one of the biggest reasons why I am now like this. Kasi feeling niya na pabayaan niya yung sarili niya and na-take advantage ng kanyang buhay. Then nung nakita niya yung story ni Andre, he has always been there, giving us positive spirit, giving us positive attitude, yet he is fighting for his life, pero ganun pa din yung kanyang nagiging perspective or aura sa ibang tao. Doon niya na-realize na, grabe pa na yung pagka-abuso pa sa sarili ko. Ito ang batang to, gusto mabuhay ng matagal, pero ako, wala akong sakit, pero pinabayaan ko yung sarili ko. And ngayon, he's very active sa church service, hindi siya umiinom daw, na parang sobrang yung naging inspiration si Andre. Hindi ako makapaniwala talaga na ganun ba, anak? Kasi one time sabi ko sa kanya, anak, did you know na a lot of people are so inspired of you and a lot of people are praying for you? They're always been there rooting for you, anak. And sabi lang niya, grabe naman siya. Sabi na gano'n. Parang hindi siya makapaniwala, na ganun yung impact na binigay niya sa ibang tao. Hindi lang sa amin po. And I really hope and pray, even years after years of his passing, he would still be able to hold on to that inspiration being taught by Andre to each and every one of us, to really love life, love our family, to have time for each other, and to always trust the Lord whatever life may throw at us. Because at the end of the day, yun lang po ang buhay natin dito sa mundo. And it is still the Lord who's always in control of everything. And again po, on behalf of our family, by the way, on behalf of Mimi, gusto ko pong pasalamatan ang pamilya ni Mimi, si Papa Lecho, si Tita Nina, si Tin, si Ate Angel, si Ate Angel, nasa loob. Ang pamilya ko po sa Bohol, Mama Saling, salamat, Papa Paulo, Manang Rico, Manang Luz, Undoy, Gracia, kasi Gracia.
ayun, Gracia, thank you to Tata, to Jermaine. Maraming salamat to all our relatives, no, from both ends. Lalo na din dito, of course, sa mga taga-Candelaria. To all our family and friends who's always been there for all of us. Maraming salamat. And we hope to see you in the next celebration of life. And tomorrow will be our final resting time, no, for our Andre. And we hope na pag-uwi natin sa bawat bahay-bahay natin, pwedeng years after years, no? Pwedeng kabilang nini makakaalala ng moment na to. But we just hope, no, na Andre will become really a beacon of strength and power for all of you. Na para bang, ang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon, teka lang, si Andre nga, nakayanan nga niya. Si Andre nga, nakakangiti pa. Sana magiging inspired tayo continuously, no, as we face the different challenges ng buhay natin po. Siguro, mga 2 oras na ako nagsasalita dito. Maraming salamat po sa lahat, no, hindi ko may isa-isa, sa kamag-anak namin dito, both, no, sa side ni Mimi, sa side ko, dito na kayo may isa-isa pa. Sa lahat po ng tao na nagbigay ng love gifts para sa amin, sa United Candelaria Doctors Laboratory, kay Belle, kay Ma'am Princess, tamang Princess naman. Thank you very much. Sobrang solid. Salamat. Sa Om, sa Mo, sa Ferrer, sa Buong Galing, sa Reyes, sa sino mga kakalimutan kong kapamilya natin, Sobrang thank you po. Sobrang thank you talaga. Wala man kami pong may bigay sa inyo in return. Pero maraming salamat sa inyo. We will surely, definitely miss Andre, no? May mga first Christmas, first New Year. First birthday. Pero papanatilihin po namin sa aming mga puso ni Mimi yung buhay po, no, na binigay ni Lord kay Andre. Kahit sabi mo kanina, kahit may sila po yung buhay ni Andre dito sa ating mundo. Pero it's as if he has lived long enough to fulfill his mission in his life. Kaya anak, congratulations for a job well done. Napakalakas mo, napakatibay mo. Please always remember, love na love ka namin ni Mami, anak. There was no time in our lives, anak, that we regretted having you. Kahit feeling mo na hihirapan na kami, kahit feeling mo, pag-minsan kasi very conscious din si Andre na pakamahal. Sometimes kung may gugustuhin siya, sabi niya, huwag na po daddy, why? It's expensive, it's okay, anak. Kasi in my mind, hindi ko alam kung hanggang kailan siya. Kaya minsan okay lang, anak, kahit walang tulong, mag-i-event tayo, pupunta babalik dito, mag-i-clinic, pupunta ng hospital, okay lang, anak, okay lang, walang problema doon. Ganun ka namin kamahal. And continue to live in our hearts, anak, and please continue to pray for us. Ngayon nakasama mo na si Lord sa taas. Unlimited lahat doon. That screen time, unlimited po. And siguro one thing that I have always been grateful kay Lord, sabi ko rin kanina, because even nung mga last part ng kanyang buhay, hindi siya nawalan ng paningin, hindi siya nawalan ng pandinig, because other patients are experiencing na gano'n, no? Na nawalan ng nabulag, hindi lang nakikita yung mahal nila sa buhay, they kept on crying kasi gusto nila makita yung mama nila. At least, no, kay Andre, up until his last breath niya, hindi siya nawalan ng paningin at hindi siya nawalan ng pandinig. He will always request for a warm hug, a kiss, na bibigay pa rin namin. Kaya Lord, thank you very much. And para kay Lord naman, thank you for sharing your blessing to our Andre. I was always been praying for a miracle. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng miracle. Kasi alam ko mahirap po yung kondisyon niya. Bigyan niyo po kami ng miracle. But little did I know that the miracle is actually Andre. Siya pala yung milagro na pinagdarasal ko. Hindi ko lang na-realize. If you may not know it, isa na lang po ang ovary ni Mimi nung
binuntis niya si Andre. So imagine, binigyan pa rin kami ng chance ni Lord, no, to experience Andre for 11 years and close to 12 years. Kaya thank you very much, Lord, and please continue to guide us in the coming days of our lives as we try to move forward and as we try to live our new normal life without Andre po. And sa muli po, sobrang kinain ko na po ang oras. Maraming salamat sa inyo po. Thank you for lending your voice. Ang galing-galing niyo po. Ang galing-galing niyo. Maraming salamat. JJ. To Father JJ, Father, thank you very much. You have brought the different type of energy for our son. Since nung nag-drop by ka po, ng very first morning, sobrang na-touch mo kami doon. Maraming salamat. Sa lahat po nung nag-lead ng novena, wala sila dito, no? Kasi magsisimpa pa sila bukas ng umaga. Thank you. Again po, sa lahat ng aming kamag-anak, tita, tito, thank you very much po. Kasi hindi po magiging, hindi ko sobrang successful no, sad to say, pero masasabi ko sobrang successful ng way na to. Kasi Andre was able to gather so many people from different walks of life. Mapa-artista man, mapasikat man, mapa-flight attendant man, pakamag-anak, saan man, napapunta niya dito sa Candelaria. Kaya sobrang grateful kami sa inyong lahat ng mga kaibigan, mga titas, classmate ni Mimi, thank you. Kasama ko sa clinic kasi si Reg. Thank you, Reg. Ayun. Kasi si Reg na po ang nag-check ng pasyente, hindi na po ako. Sabi niya, kung bahala dito sa clinic, Doc, ba't dami ng pasyente, hindi pala siya na. Joke lang. Ayan. Thank you. Sa ating pong team ng Demesa, ma'am, sir, maraming salamat po. Hindi po magiging ganito. Sobrang ang dami pong hindi sila nalungkot ng pumunta. I mean, they were crying when they came here for Andre. Pero looking at the setup po, sabi nila, naging magaan yung nakikita nila. Para bang nasa garden lang talaga si Andre. At to begin with, first time nila makakita ng ganito pong butterfly. Opo, pwede na po bang dalhin ni Andre sa tayo? So, yeah. Ayun, maraming salamat po. Sino pa po ba? Sa catering natin, alam ko wala na sila dito. Thank you. Kay Vanis po, maraming salamat. Meron pa po ba? Joke lang. Ayun po. Wala na. Si Planner. Si Apeng. Sino? Si Apeng. At syempre din sa aming kanang kamay po ni Mami Mildred, siya po ang batas pagdating sa planning ng aming pong wake. Pag may susunod po kayo gusto ipa-wake, tawagan niyo po siya. Si Apeng. Grabe po ang kapangyarihan ni April. Apeng, kailangan namin ng sound system, magandang sound system. Tawag agad si Apeng, pumunta ka dito. Apeng, kailangan namin ng supulterero, may kakilala ako, Dok. Siyempre, ang Season Cafe na buhay ang aming mga diwa dahil po sa inyong overflowing coffee and tea. Thank you very much. Sino pa ba? Sa Water District po, sa umahapon na tubig sa aming banyo. Maraming salamat po. Thank you. Sabi nila, bakit nakapag-joke pa to? Ganun tayo eh. So, Girasoles Farm, thank you very much po. Bukas magkikita-kita tayo sa Girasoles Farm. Parang no, may show, no? Kita-kita tayo sa Girasoles Farm after na natin bumibig tomorrow. So, totoo, magkikita-kita tayo doon kasi part po ng tradition po, no? Ng family ni Mimi na after po ng naibig, may sotanghon tayo po. Miswa pala, miswa. Bakit miswa? Ganun eh. Joke lang. So, ayun po, sama-sama po tayo. Sa barangay kapitan po ng poblasyon, by the way po, di ba sabi mo kanina, may request si Andre na parade. And Father JJ here was so generous enough to refer the band all the way from Lukban po, Father, no? Ayun, so binilong ko si Father, meron ba itong mga majorette? Sabi ni Father,
quality. Na-joke lang po. Joke lang. Joke lang po yan, joke lang po. Sabi ni Father, kung gusto mo na mas experience sa Major and Talk, meron tayo. Sino, Father? Yung nagsusumpa. Joke lang din po yun. Joke lang po. But please join us tomorrow po as we bring Andre to his final resting place po. No? At 2 p.m., we will have our Holy Mass. Then after po, may parade po tayo. So yung parade natin, mula Candelaria, Palucena po tayo, Palicusena, papunta po tayo po Heaven of Rest po. Opo, bawal po tumanggi, kundi kayo po ay lagot kay Andre. Hindi ko ano lang, may new route lang po tayong gagawin as also coordinated with our barangay officers po. So yun po, ano ba? Ano po naglimutan ko? To the Buboy, thank you for the free consultation a while ago. Sa aking ama, sa aking kamag-anak. No, thank you guys. Seriously, maraming salamat po. Kasi si Doc Buboy din po ang takbuhan namin. Pag meron pong kailangan prescription si Andre, thank you Doc Boy. Please continue to be a blessing, not just to us, but to so many. Maraming salamat po. Sino pa ba nakalimutan ko? Tita Bel, syempre po sa inyo pong place po for allowing my family to stay in your beautiful place. Ayun po. Kung magkaaway kayo ng inyong asawa, gusto nyo na may iba naman ang inyong tutulungan tama, kontakin niyo po si Tita Bel, napakaganda po, no? Huwag na kayo magdala ng iba. Mahirap na. Sino pa ba? Kay Mayor Ogie, sa pagpapahiram immediately po ng ating pong canopy sa labas. Thank you very much. At syempre, sa ating pong instant po na hinatak po si Sir JL, sa Coach Lens Studio, thank you Sir JL sa ating pong photo coverage po. Bakit photo? Kasi we wanted to cherish po, no? And we wanted to always bring the memories of Andre and each and every one of you na nandito kasama natin lahat po. Sino pa po? Si Joe. Si Joe. Marites. Mga Marites natin, si Teacher Ann. Grabe, si Teacher Ann. Si Joanne. Yan, si Joanne. Miss ko, Joanne. Parang kasya yung mukha mo sa screen. Lumayo-layo ng konti. Andito siya. Yung gano'n, and then. Thank you, Joanne, sa pamerienda mo araw-araw. Walang mintis. Sabi ng aming mga bisita, Dok, ganito ba talaga sa Quezon? Pag may lamay kayo, hindi kami umuuwing gutom. Sabi ko, only here in Candelaria. Kung gusto nyo, dito na kayo magburo. Pero ginawang tourism destination ng Candelaria. Saan tayo? Candelaria yung magbuburo. Maganda doon. Maraming pagkain. So, Apeng, get ready on your organizing team. Apeng's Buro Services. Nabiro lang po. Pero solid po. Ramdam na po ng kamag-anak ko sa buhol na kung gaano po ka-tindi ang tulungan ng teamwork ko, no, ng lahat ng kamag-anak ko namin. Both sides po ng buong galing, ng Mo, Ong. Pero dami pong apelido kasi po sa side ko ng father ni Mimi. Basta lahat po yun. Ayun. So, lahat ng, syempre, ng aking kapamilya sa buwan, maraming salamat. Kasi immediately lumipat kayong lahat. Opo. So, sino pa ba? Basta of course, Senator Bautista, Portuari, thank you very much. Kasi na-accommodate niyo po kami and the free parking and all. Si Donna. Si Donna. 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 Catering. The catering services of Ma'am Donna, siya po yung lunch and dinner namin, except for tonight kasi si Vanny's Kitchen po ang nag-cater. No? But yung previous days natin na 5 course po ng menu ang namin kinakain araw-araw. Gaya mo. 5. Kasama yung 5 course yung menu. tira. Oo, isang kanin, isang ulam, another ulam. Minsan pa may natitirang pansit, pang-apat din yun. Minsan pa may natitira pong dessert. Kaya 5 course po. Si Pogi. Siyempre si Pogi, to Catherine De Torres, sobrang salamat Pogi. Di ka naman sinabing mag-sponsor ka na mag-sponsor. Pero seriously, salamat sa gift mo kay Andre. Thank you very much. Talagang ikaw ang super ninong ni Andre. Kay Catherine De Torres, salamat po.
Sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako dito? Ilang set pa po ng kanta? Joke lang. May nagpadala ng flowers. Si Mama She. Si Cheryl. Siyempre si Cheryl! Asan nandito si Cheryl? Nandiyan naman sopa. Siya po ang amin pong nagpo-provide ng lugaw, ng... Ano ba? Pag midnight. Basta mga midnight snacks to. Ganyan po dito sa kanila. Hindi na kayo busog sa umaga, tanghali, merienda, hapunan, at pati midnight snack. Saan pa kayo? Dito lamang yan. Yung flowers. Yung flowers. Mga nagbigay ng flowers. Yun, yung mga nagbigay po ng flowers no, sa mga dating kasamahan ko sa trabaho, may bosses, lahat po sa inyo, thank you very much po. Thank you na lang din kami no, sa Facebook din. At syempre lahat po na nagbigay ng ating pong mga mask cards, maraming salamat po. Parang feeling ni Andre, lumagpas na daw siya sa langit sa dami ng mga pamilsa po. Thank you very much po. No? Yeah, I think that's all. Thank you very much po. Sana po ay tuloy pong na-inspire tayo sa ating mga sinasabi po. Sa ating pong source natin na si Andre. Thank you very much sa inyong lahat. At patuloy tayo pong maging grateful. It pays po. Ako, ito talaga. Ano yan? It pays to be a good person. Hindi ko sinabing napaka-good ko na tao, no? Pero nung panahon po, no, na na-diagnose si Andre, sobra pong buhos ng tulong sa pamilya namin, no? Hindi ko hinihingi, pero kusang dumadating. Kaya sabi ko nga, ano bang nagawa ko sa kanila para tulungan kami ng gusto na parang ganito. Kaya thank you very much po. Sa lahat ng aming bisita, actually meron din tayo ding mga bagong dating din. I'd just like to thank Mayor Alan De Leon, Mayor po ng Taytay Rizal, dumayo pa dito, Mayor. Diyan ba si Mayor? Thank you. Maraming salamat po. Kasama sila Consi, Kai. Yun. Thank you very much. Lahat ng mga doctors po, optometrists, mga colleagues ko, maraming salamat for driving all the way from the different places. May taga Nueva Ecija. Totoo po ito. Nagulat ako from Nueva Ecija, from Metro Manila, from Quezon City. Thank you. Sa bagong dating po, si Project Duo. Galing pang New Zealand to si Von. Thank you very much. Basta dami pong gusto namin pong pasalamatan and nakakataba po ng puso no, na ganun yung impact sa kanila, sa buhay nila si Andre. Ganun ang level of inspiration that they were able to acquire from Andre. Kaya maraming salamat po. Ayoko kong sabihin na hanggang sa muli kasi kung sabihin mayroong burong na naman dito. Pero kung gusto talaga natin kunin yung services ni Apeng, nako, wala pong problema. Guaranteed po ang kanyang serbisyo. Kung magkano, sekreto po, dumano na kayo sa akin. Joke lang. May host pa, oo, di ba? Para sa inyo pong Diyos ko, KBL na ako, kasal, burol. Lamay. Kasal, binyag, living pala KBL. So, bakit hindi? Kung kaya niyo naman akong tapatan. Pero na lang pala. Then, seryoso, sobrang salamat and we look forward to seeing you tomorrow kung may free time nyo, no? 2 p.m. will be the mass and then it will be followed by a small parade. Small lang, di na baka mag-expect sila na sobrang bongga. Yun, so may simple parade tayo tomorrow. Again, dahil po request ko ito ni Andre, so hindi ko pwedeng baliin. Baka pitikin niya ako. Dati, I told you. So, yun, maraming salamat po. I think we still have songs po, no? Kung gusto nyo po makijam, pwede naman. Joke. Ginawang racket. Pero, ma'am, sir, grabe, saludo ako. Ang gagawin ko. Daddy, kanta ka. Kakanta ako? Gusto mo ba? Yes! Kanta ka daw, sabi ni Mama. Yes. Dali na. Sinipasalang nga, sir. Kanta ka para kay Andre. So, para kay Andre, gusto ko makiyak lang tayo. The warrior is a troll. Hindi yan. Kakahanap ba ng lyrics, hindi natin memorize.
na po ang hinamon. May isang ikaw